Rolls-Royce, Mercedes, Bentley, G63, Cadillac, GMC, Suburban, Range Rover, Defender, Evoque. Kasi po, yun lang yung na-prepare po namin for today's hearing. So kaya mo to kinuha dahil Kasi ito, may payong oh. Natutuwa ako sa payong. Paano kuha to? sa payong. Ayan. Pero hindi ko pinagagamit tong payong na to. Hindi pwedeng gamitin. Oo, kasi mahal yung payong. Bilang respeto sa mga kasamahan ko, they were allowed na one to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong 2 questions, 2 minutes talaga, you have to stick with it. You're not being fair, Mr. Chair. I am fair kasi nandito ka sa... No, kasi nung last time, sabi mo sa akin 2 questions lamang. Sabi mo 1 question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo 2 questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Yan lang naman yung mga sasakyan ko. Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Nakakalula ang mga presyo nito. Grabe! Pero sa totoo lang din, hindi yan ang sasakyan ni Boss Rick. Ang pag-uusapan natin ay tungkol dito kay Sara Diskaya. Bakit niya na-acquire itong mga sasakyan na ito? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito sapagkat yan ang lumabas doon sa Senate Blue Ribbon Committee. Panoorin natin ang video mamaya siyempre, pero bago tayo magsimula, shoutout sa lahat ng mga viewers, mga subscribers at siyempre pa sa mga silent viewers, lahat po kayo, shoutout sa inyo. At huwag kayong mag-alala, kasali rito yung mga ob-ob ng mga vloggers, shoutout din sa inyo. Bago natin simulan, bago natin panoorin ang video kung bakit gaano kayaman itong si Sara Diskaya. Paano naging Diskaya ito? Grabe naman! Sana all! Mapapasana all talaga kayo rito. Kaya, panoorin natin ang video. Pero syempre, bago yan, bati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa, sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon po, magandang gabi sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Nandito na naman ang inyong lingkod, ang Boss Rick Reaction TV. Bibigyan natin ng reaksyon. Nagtataka talaga ako hanggang ngayon, nalulula ako kung magkano talagang halaga nito mga ito. At syempre, bibigyan natin ng halaga na galing din mismo sa kanyang bunganga. Malalaman natin yung mamaya kung magkano. At may sikreto ako. Mayroon ako sasabihin sa inyo. May chismis ako. Huwag kayong basta-basta bumili ng payong. Napakamahal. Ngayon, para masagot natin yan, panoorin muna natin itong video na ito. Itong sino ba ito? Si Sara Diskaya. Ano bang kinalaman nito? Bakit napunta tayo dito sa taong ito? Hindi ko naman kilala ito. Mas malamang hindi nyo kilala ito. Pero mas maganda, dahil reaction video tayo, panonoorin natin at bibigyan natin ng reaction. At hindi lang yan. Nag-iisang Sara Diskaya. Meron pa tayong ibang tatalakay dito sa video na ito. At mamaya nga, bibigyan natin ng reaction. Ngayon, uunahin natin itong si Sara Diskaya. Napakaraming pera nito. Malulula kayo. Kaya ngayon pa lang, mag-ready na kayo ng tubig ninyo dyan. Baka mamaya mapalunok kayo kung magkano lang naman ang halaga ng mga sasakyan na binibili niya. Eto na, ipasok na natin. Pero bago yan, tanungin kayo natin si Senator Rodante Marcoleta. Senator Rodante Marcoleta, the best ka talaga. Ready ka na ba? O ready na lang? Pasok na natin. Senator Rodante, pasok na po. I bidded for 491 projects. This is just for the flood control, Your Honor. How many projects for 491. 491. I joined the bidding. Po. Oh. This is in 2022. I only got 71 projects from the 491 na sinalinan ko po. 71 only. How many companies? This is just for Alpha and Omega po. What about the other companies? What about the other 8 remaining companies that you own? I don't have the statistics for that because I was only called as Alpha Wait, and Omega. You admitted earlier when I asked you if you own these 9 companies and you answered in the affirmative. Right now I'm asking you kung ilan yung 71 flood control projects na napanalunan ninyo. Now you're only speaking in behalf of Alpha Phi Omega. Kanina sinabi mo ikaw may-ari ng Siam. Why can't you answer in behalf of the 8 remaining companies? Kasi po, yun lang yung na-prepare po namin for today's hearing. Oh, what about the representative of the other construction companies? Itong si Remando. Oh, how many? You're representing St. Timothy. Good morning po, Mr. Chairman. For St. Timothy Construction po, we have 145 projects. Flood control projects. Yes, Mr. Chair. Since 2022. up to the present as we speak, 122. 145. Excuse me? 145, Mr. Chair. Napanalunan ang na-award sa inyo 145 flood control projects. Yes, Mr. Chair. Napanalunan niyo yan. Yes, Mr. Chair. So, all in all,
Doon sa 8 companies, ilan? Doon sa 9 companies, hindi nyo alam? Out of the 400, maybe, who can answer my question from the DPWH? Maybe they have the records there. Mr. Chair, with the Just indulgence for of the the SP record- Pro Temp, Yeah. Yes, Senator Risa. kaugnay nung pagtatanong ni SP Pro Temp sa ngayon, gusto kong makapag-flash ng screenshot po nung siyam na calling cards, nung siyam na kumpanyang iyon. Calling card po ni Mr. Curly Discaya, na asawa po ni Ms. Discaya. So, mag-asawa po, dapat alam po nila in greater detail itong mga kumpanyang ito. Ito po, Mr. Chair, SP Pro. Nakakalula. Talagang grabe ang mga presyo, mga sasakyan na binanggit nitong si Sara Diskaya. Sa 28 na mga sinabi niya, ilan lang ito nakuha natin? Ilan lang yung sinabi niya? Ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10 lang ito out of 28 na mga sasakyan. Grabe naman. Ang tanong dito, saan niya kaya pinaparking ito? Di ba? Siyempre ang halaga. Akalain ninyo, Rolls-Royce, 42 million. Mercedes-Benz, 22 million. Bentley, 20 million. G63, 20 million. Cadillac, dalawang Cadillac ito. May black and white. 19 million lahat. Kasi yung isa, 11 million at yung isa, 8 million. SUV type ito ha. Mayroon pa GMC. Dalawa rin ito. Tingin 11 million lang naman. So 22 million. Ngayon, mayroon pa siyang Suburban. Akalain ninyo, malaki ito. Pero 3 million lang ang bili niya. Di ba? Nilalang lang niya yung 3 million. Kaya pati si Senator Jinggoy nagtaka. 3 million lang. Grabe talaga. Tumatayo yung balahibo ko rito. Range Rover. Grabe ito. 16 million. Grabe. Defender. Isa itong variety ng Range Rover. Defender, 7 million. Evo, kakaibang sasakyan ito. 5 million. Makikita nyo dyan sa background ko, yung mga sasakyan na yan. Grabe naman. Yan. Pero dito magtataka kayo kung bakit may involved na payong. Paano niya ba na-acquire ito? Itong Rolls-Royce na nagkakahalaga ng 42 million pesos. Pero sa totoo lang, mayroon siyang video na in-interview ni Julius Babaw, ang nakalagay sa caption, 58 million pesos. Grabe! Alin ba yung totoo rito? 42 million o 58 million pesos? Panoorin natin yung video para malaman natin kung talaga magkano ba talaga. Parang parang Rolex lang ito parang bumibili lang ng Rolex. Panoorin natin. Saglit lang ito. Ayan na yung video. So kaya mo to kinuha dahil Kasi ito, may payong oh. Natutuwa ako sa payong. Paano to? sa payo. Ayan. Pero hindi ko pinagagamit yung payong na to. Hindi pwedeng gamitin. Oo, kasi mahal yung payong. Grabing sobrang mahal ng payong na yan. 58 million pesos. Grabe, nakakalula. Kaya sabi niya dyan, di ba? Ayokong ipagamit ito sapagkat napakamahal. Pero, bakit siya bumili ng payong? Kasi nga, may libreng Rolls-Royce. Yun ang gusto niya sa payong na yun. May libreng sasakyan. At hindi lang basta-basta sasakyan, kundi luxury car. Grabe ha? Rolls-Royce lang naman. Paano kaya banggitin ito ng mga of ng mga vloggers yung Rolls-Royce? Hirap banggitin ito. Diba? Paano kaya? Ikukontent niya kaya ito? Sige, tignan natin. Pero ganun pa ba? Talagang grabe. Grabe ka naman, madam. Mamaya bibigyan natin ng malupitang reaksyon yan. Tuloy-tuloy muna tayo rito. Punta naman tayo doon. Paalala ko lang ha, nakuha niya itong mga pera na ito. Siyempre, dahil sa kanyang construction firm. Kasi ito po ay nagmamayari ng construction firm. Napakarami po. 8 or siyam. Siyam po na construction firm ang kanyang pag-mamayari lang naman. Kaya ito, panoorin natin kung paano nanggigil dito si Senator Bato. Kung ano ba ito? Kakasuhan ba ito o ano? O, tanungin natin si Senator Bato. At mayroon siyang tinatanong dito na taga-COA. Kaya, Senator Bato, ready na po ba kayo? O, ready na. Pasukan natin. Senator Bato, go ahead. Ang tanong ko sa iyo, kailan niyo ito mapapailan ng kaso? The soonest possible time po, Your Honor. What is the soonest time? Dahil i-issue po ngayon yung ating Kaya, what is the soonest time? Estimate. this month po, Your Honor. This month. Opo. Mapailan niyo ito ng kaso? Opo. Ngayon, sino ang pwede niyong papailan ng kaso? Sir, based po doon sa audit, sir, yung mga yung mga persons liable po, pwede pong management officials ng DPWH at ganun din po yung mga contractors po. Ngayon, siyempre, pagkatapos yan, bumanat yung ating bida. Hindi pa uli yung ating chairman ng Blue Ribbon Committee na talagang napakatunog ng pangalan na ito, Senator Marcoleta. Ano ang sabi niya doon? Kakasuhan niya ng 42 counts ng plunder cases. Panoorin natin, mas maganda manggaling sa kanya kasi siya yung host dito. Senator Marcoleta,
Ready na po ba kayo, Senator? O, ready na raw. Ipasok natin saglit. Ito lang. 42 plunder cases ito eh. Kanina sinasabi namin sa inyo, kung nakikinig po kayo, makikipag-deal kami sa inyo na po pwedeng hindi na kayo ipoprosecute criminally, magturo na lang kayo. Kasi sa palagay namin, hindi kayo ang most guilty. Kapag nakapagturo po kayo ng mga kasangkot talaga dyan, na talaga sila naman ang talagang kalamak na sa paggawa nito, anong malay ninyo, baka imbes na criminal prosecution, wag na yun. Bayaran nyo na lang ang gobyerno, pero magturo po kayo. Para ganun, meron po tayong kapuntahan talaga. Kasi kung ganito na lang tayo ng ganito, ikutan ng kito, mapipilitan po, puro plunder. Haharapin po ninyo 42 plunder cases. Hindi po fair sa inyo yun eh. Alam namin, hindi lang kayo ang sangkot dyan. Marami ang kasangkot dyan. Kaya, yung abogado po siguro nag-advise sa inyo kung nakikinig. Tingnan nyo rin po na maganda rin offer para sa amin ito. Makakatulong pa kayo sa bansa, matigil na po ito. Oh, di ba? 42 counts na plunder. Kaya ang sabi niya rito, nako, unfair sa iyo ito. Kasi alam ko na hindi lang kayo ang dawit dito. Magturo ka na lang. Yan ang maganda mong gawin. Magturo ka na lang. Di ba? Kaya dito, sa pangyayari ito, mukhang uminit yung ulo ni Senator Raffy Tulfo sapagkat parang hindi siya napagbigyan sa kanyang mga katanungan. Pero para mas malinawan natin, mas maganda, tanungin natin si Senator Raffy Tulfo kung ano ba talaga yung sama ng loob niya. Papasukin natin. Tama-tama, nandyan na siya. Senator Raffy, take it away. Mr. Chair, Mr. Chair, excuse me. Mr. Chair, because the last time I was here, I was only allowed 2 questions by you. And yet, mga kasamahan ko rito, bilang respeto sa mga kasamahan ko, they were allowed na 1 to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong 2 questions, 2 minutes talaga, you have to stick with it. You're not being fair, Mr. Chair. I am fair kasi nandito ka No, kasi nung last time, sabi mo sa akin 2 questions lamang. Sabi mo 1 question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo 2 questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Teka muna, bago tayo magkaroon ng impresyon na walang fair dito. Noon, sinabi ko na in the earliest statement na nag-uumpisa tayo noon at kinakailangan nating mabakate ang plenary at exactly 2:15. Kaya tayo nagmadali. Kaya naman nasabi ko sa inyo, pasensya na muna. Yun pala yun. May sama ng loob si Senator Raffy Tulfo sapagkat tinitipid daw siya ng kanyang mga katanungan samantalang yung iba daw niyang mga kasamahan, unlimited yung pagtatanong. Pero syempre, nagpaliwanag yung ating bida rito. Diba? Naputo lang yung video pero sigurado ako, kayang-kaya ito ni Senator Rolante Marcoleta. Mamaya magbibigay tayo ng reaksyon niya. Pero ito, ipapakita natin itong isang ob-ob na bata pa ito eh. Mayari din daw ito ng construction firm. Panoorin lang natin kasi ito, tinatanong ito eh. Tinatanong ni Senator Joel kung ang tanong, hindi naman mahirap ang tanong eh. Yes or no? Dalawa lang. Either yes or no. Mas maganda siguro panoorin natin. Hindi ko alam ang pangalan nito eh. Pasok na boy, pasok! Can you answer yes or no? Ghost project? Can you turn on the microphone, please? It's a yes or no question, sir. Wow, you don't even know? You're looking for your lawyers? Wow. I invoke my reserved information, Your Honor. Okay. Nakakalula yung mga sasakyan, yung mga halaga nito na samantalang ang mga tao ang naghirap. Kung totoo man ito, talagang mahirap tanggapin na ganito na talaga kalala ang korupsyon dito sa bansang Pilipinas. Bakit nagkakaganito? Ito yung dahilan kung bakit nagkakaganito. Ito yung mga kontraktor na pag wala ito doon sa Senado, pag nandun ito sa kanilang mga negosyo, ang gagaling magsalita nitong mga ito. Pero pag nakaharap na dyan sa Senado, lalong-lalo na dito sa Senate hearing, nako, wala nang masabi. Tikom ang kanilang mga bibig. Napansin ninyo? Di ba? Itong si Sara Diskaya, hindi niya maalala daw kung magkano. Pero syempre, nandyan yung ating Senador Jingo Estrada. Talagang pinigan niya kung magkano. Ang pansin ko lang dito kay Senator Jingo, medyo parang nanggigigil ito eh. Dapat pinalabas niya muna lahat kung ilan talaga yung mga sasakyan. Ano-ano ang mga pangalan ng mga sasakyan. Kasi out of 28, 10 lang itong nakuha natin. 2, 4, 6, 8, 10. 10 lang yung kanyang nasabi rito. Kasi nga, hindi niya na mapigilan magtanong. Akalain ninyo, itong si Sara Diskaya, talagang Diskaya pero kayang-kaya niya. Once or twice na bumili ito sa loob ng 1 taon. Nagsimula itong bumili noong 2021. Hindi pa siya sigurado. 2021 ba? Or 2022? O siya nga, hindi sigurado. Mas lalo pa tayo. Di ba? Na nakikinig, nanonood lang. Itong hirap dito eh. Kasi nga, mayroon silang tinatakpan. Ayaw nila sabihin yung totoo. Ayaw nila magsabi ng katotohanan. Kasi nga, alam na ninyo ang ibig ko sabihin. Mas buti na lang dito sa Blue Ribbon Committee, hindi kagaya daw sa TUADCOM na panay ang contempt. Kasi kung sa TUADCOM ito, humarap, sigurado, hindi na ito nakauwi. Na-contempt na ito. Itong si Diskaya, na-contempt na ito.
Akalain ninyo, mag-compute na kayo dyan. 42 million, 22 million, 20 million, 20 million. Grabe, 11 million plus 8 million. Tapos dalawang 11 million, 22 million. May 3 million, pinakamababa, 3 million. Ha? Suburban. Grabe naman. 16 million, 7 million, 5 million pesos. Hindi ko na mabigkas sa dami ng pera na yan. Saan ba galing yan? Yan, sa flood control project. Ghost project. Nawawala. Kaya dapat ang gawin nila dito, ito opinion ko lang ito ha, with all due respect sa mga senador natin, lalo-lalo na sa ating magaling na Senator Rodante Marcoleta, dapat kuhanin ng gobyerno, bawiin ng gobyerno yung mga sasakyan na yan at ibenta doon sa nararapat na tao, maging legal at maging pera uli ng bansang Pilipinas para magamit sa mga proyekto na karapat-dapat. Hindi kagaya ng flood control na nabubulol ako nito. Oh. Nakikita nyo yan? Ito yung pinakamaganda flood control project, yan o. Yan. Nakikita nyo? Karton lang. Sulit na. Diba? Or, baka ganyan din ang ginamit nila. Karton lang. Kasi ghost project nga. Pero yung pera na lipak-lipak na sa lapi, nasa kanila. Kaya dapat may managot dito. May managot. Ang problema, punta tayo dun sa lalaki. Yung batang-bata pa, sabi ni Senator Jinggoy. Hindi na makapagsalita. Tingin ng tingin sa kanyang cellphone kung ano kasi yung, siguro kung ano yung sinasabi dito sa cellphone, yun ang sinasabi niya lang. Pero ang problema, ayaw niya magsalita. Yes or no na lang ang tinanong ni Senator Joel Villanueva. Hindi pa masagot. Pero, itong mga tao na ito, pag nandun ito sa kanilang mga opisina, ang yayabang nitong mga ito, sigurado ako dyan. Hindi ko sure kung makakapasok tayo doon sa opisina nitong mga ob na ito. Punta naman tayo doon kay Senator Bato. Nanggigigila si Senator Bato de la Rosa. Kaya ang tanong niya kailan ninyo kakasuhan? Ang COA, kausap niya rito. Ang problema rito sa COA, kakasuhan daw nila as soon as possible. Kailan niya yung as soon as possible? This month daw. Tingnan natin kung totoo yung sinasabi nito. Yung isa naman, yung inaalok na ni Senator Rodante Marcoleta na kinasuhan ng 42 counts ng plunder. Inalok niya na. Magturo ka na lang para wala kang kaso. Pero siyempre, babalik ninyo yung pera ng gobyerno. Nandiyan naman kayong abogado mo, baka napayuhan ka na. Ang problema, ayaw talaga. Kaya, in-interview ito. In-interview nung pag-uwi na. Panoorin natin saglit. Ito, saglit lang. Kumusta sa pagharap mo sa hearing? Ano yung pakiramdam mo ngayon, sir? Sir, babalik ka sa susunod na hearing. Yung sa mga ghost project, sa Bulacan ba yun, sir? Lang masalita ako. No comment. So, di ba? In-interview kung babalik ka pa ba. Hindi na makasagot. Ha? Sabi niya, no comment. Pero sigurado hindi na babalik. 101% hindi na yung babalik. Wala rin naman silbi. Kung nandun sa Senado ito, hindi ba nagsasalita ito? Ito yung sinasabi natin dito. Pagka nagkabukingan na sila, hindi na marunong magsalita ito. Pero, kung hindi sila na-booking, tuloy-tuloy ang mga racket na ito. Ito na lang si, Sara Diskaya. Grabe siguro ang bahay nito. Biruin mo may 28 kang sasakyan, saan mo ilalagay yan? Or pwede, siguro, yung 28 na yon, dapat meron siyang 5 bahay or 6 na bahay. Or 7 bahay, para magkasya yun. Kada 7 bahay, meron siyang ilagay doon na 4 na sasakyan, kada isang bahay. Kaya nga ang sabi ni Senator Jinggoy, ano ka, pag pumapasok ka sa opisina mo, naka Rolls Royce, tapos pag pupunta ka sa mall, ibang sasakyan na naman, mag-Mercedes ka, mag-Benz ka, tapos pag pumunta ka na naman sa school, halimbawa lang, pupunta ka na kung saan, mag-Bentley ka, tapos pag uwi mo, naka G63 ka, or nasa kalagitan ng kalsada, magpapalit ka na naman ng sasakyan, mag-Range Rover ka naman. Di ba? Hindi malabong mangyari yan. Totoo yan. Samantalang yung mga Pilipino na lubog sa baha, na dapat sana, nandyan, yung flood control project na yan. Buti na lang talaga. Buti na lang, niloob talaga ng ating Panginoong Diyos na inilagay dyan si Senator Rodante Marcoleta. Sana may 10 Senator Rodante Marcoleta pa para talagang mabilis masawata itong mga ob na mga kontraktor na ito. Kayo, mga kapatid, mga kababayan at mga boss, ano masasabi ninyo? Mag-comment kayo dyan sa baba. Malaya kayo mag-comment dyan sa baba. At pasensya na po kung hindi ko pa nare-replyan yung mga comments ninyo. Huwag kayong mag-alala. I-replyan at re-replyan ko po din yan. With that, kagaya na sinasabi natin dito, sana po nag-enjoy kayo rito sa video na pinakita natin. Kagaya na sinasabi natin dito, mag-iingat po tayong lahat, pura lang sa mga taong ob.